Binatang doktor, nagandahan sa kanyang pasyente, kaya tinurukan niya ito ng pangpatulog at kanya itong inangkin. Nagbunga ng kambal ang ginawa niya. Si Jenna ay laki sa mayamang pamilya, ngunit mapagkumbaba lamang. Imbis na magbisyo at maglayaw, ay binubuhos na lamang niya ang libreng oras niya sa pagpapakain ng mga bata sa lansangan. Si Hendrix, mayaman, doktor at seryosong tao. Hindi niya hilig ang mga babae kahit na napakaraming nagkakandarapas sa kanya. Ngunit nang masilayan niya si Jenna na naging pasyente niya dahil nawalan ito ng malay sa sobrang pagod, dito nakaisip si Hendrix ng isang ideya para hindi na makawala pa ang dalaga. Tinurukan niya ito ng pangpatulog upang malaya niyang magawa ang nais at nagbunga ito ng kambal. Ngunit mapatawad kaya siya nito at tanggapin ang pag-ibig na inaalok niya? O kamuhian lamang siya nito dahil sa laki ng kasalanan niya? Iha, saan ka na naman ba pupunta? Habol ng 52 na si Susana sa kanyang anak na si Jenna. Nagmamadali si Jenna na makauwi sa kanyang condo unit dahil inaalala niya ang mga batang lansangan na pinapakain niya palagi. 3 araw din kasi niyang hindi nabisita ang mga ito dahil umuwi siya ng probinsya para dalawin ng grandma at ang kanyang grandpa. Nagkasakit kasi ang grandma niya kaya nag-aalala sila at lumuwas ng Bicol para dalawin ng mga ito. Kauuwi lang nila kahapon sa mansyon at doon na rin siya natulog kaya ngayong umaga uuwi na sana siya ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Mommy, uuwi na po ako. May naghihintay pa po sa akin. Sagot niya sa magalang pa rin na paraan. Diyos ko, Iha, sino na naman bang naghihintay sa'yo? Yung mga bata sa lansangan. Bakit ba napakabait mo? Bakit kasi hindi ka nalang mag-asawa at nang magluwal ka na rin ng sarili mong mga anak nang may pinapakain ka na sa sarili mong bahay? Hindi yung pupunta ka na naman sa mga daan-daan at magtatawag ng mga bata para pakainin. Anak, aksaya lang yan ang oras mo. Maarting sambit ng kanyang ina. Ma'am, paano mo nasasabi yan sa kanila? Kasalanan ba nilang maging mahirap sila? Hindi naman nila yun ginusto. And mommy, please, stop meddling in my decisions in life. I know what I'm doing. Hindi na napigilan ni Jenna ang sigawan ng ina, kaya naman natulala na lang ito habang nakatingin sa kanya. Sandali anak, Jenna! Habol nitong sigaw, ngunit mabilis na siyang sumakay sa kanyang pulang BMW M2 car at kanya itong pinaharurot. Hindi niya na malayang lumuluha na pala siya kaya inistop muna niya sa gilid para pahupain ang sarili dahil ayaw niyang mabangga. Hindi pa niya gustong mamatay dahil may mga bata pa siyang papakainin. Ewan ba niya kung bakit napakabait niya sa mga bata? Hindi niya kayang makita ang mga ito na nanlilimos o dumadaing dahil sa gutom. Hindi alam ng magulang niya na nag-iipon siya at ang kalahati naman ng binibigay ng mga ito sa kanya ay pinapakain niya sa mga batang nasa lansangan. Matipid din siya at hindi pala gastos. Pinatakbo niyang muli ang sasakyan sa convenience store para mamili ng mga pagkain. Halos pakyawin na nga niya ang paninda sa loob ng 7-Eleven. Namamangha na ang mga customers sa kanya. Alam naman niyang maganda siya pero hindi pa rin maiwasang mailang siya. Lalo na't dinig na dinig niya ang mga sinasabi ng mga ito tungkol sa kanyang itsura. Ang sabi ng ilan, nagmana daw siya sa daddy niya dahil mabait din daw ito at mapagkumbaba. Pero ang itsura niya, nakuha daw niya sa kanyang mami. Maganda at sexy noong araw ang mami niya dahil model, artista at singer daw ito sa Canada. Doon kasi lumaki ang mami niya na nakilala ng daddy niya sa isang bar na pagmamay-ari mismo ng kanyang mami. Kumakanta daw noon ang mami niya at doon na nagustuhan ng daddy niya. Hanggang sa naging sila at kalaunan ay sumama na ang mami niya sa kanyang daddy. Mayaman ang daddy niya dahil may sarili itong jewelry store at marami ng branch sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Kaya naman, spoiled na spoiled talaga siya at idagdag pa na nag-iisang babae lang siyang anak. Dahil 3 ang kuya niya na nasa ibang bansa para pangasiwaan ng iba pa nilang business. Napadaing siya nang mabangga siya sa lalaking katapat niya. Hindi naman siya nasaktan dahil sa dumaing siya, kundi dahil nalaglag ang yakap-yakap niyang mga pinamili niya para sa mga bata. Sorry miss, pasensya na. Hindi ko napansin na parating ka.
Baritonong sambit ng lalaking nakabanggaan niya. Hindi niya gaanong makita ito dahil sa dami ng bitbit niya. Pasensya na rin, hindi ko po makita ang dinadaanan ko dahil sa dami ng dala ko. Anya sa lalaki. Pinulot nito ang ilan sa dala niyang nalaglag. If you want, pwede kitang tulungan sa mga ito. Saan ba nakapark ang sasakyan mo? Napatunga nga pa siya sandali pero napangiti rin kalaunan. Iniabot niya ang ilan sa mga dala niya na kusang loob namang kinuha ng lalaki. Thank you, sambit niya habang sabay silang naglalakad palapit sa kanyang kotse. Wala yun. Nangingiting sambit nito sa kanya. Napangiti na rin siya dahil sa kabaitan nito at masayahing tignan. Gwapo ito at matangkad. Masasabi niyang malaki din ang katawan nito at tigasin, lalo na't lumalabas ang mga muscles nito sa braso habang hawak ang kanyang mga pinamili. Salamat kung may libreng oras ka sana bilang pasasalamat, baka pwedeng mag-coffee or pasasalamat ko sa'yo. Nahihiya niyang sabi. Next time na lang pwede. Napakamot ito sa ulo. Susunduin ko kasi yung brother ko sa airport. Ganito na lang. Akin na ang number mo para ma-message kita kapag libre na ako. Tumango siya at iniabot dito ang kanyang cellphone number. Haris nga pala. Pagpapakilala nito. Jenna ang pangalan ko. Salamat see you next time. Sagot niya pagkaraang makuha ang cellphone dito. Nasa condo unit na siya ilang minuto lang at nag-prepare na kaagad siya ng mga dadalhin ng magring ang telepono sa sala. Hello? Senyorita! Humahangos na sigaw ni Divine sa kabilang linya. Kasambahay ito sa mansyon ng kanyang pamilya. Agad na dinagsa ng kaba si Jenna. Bakit? Anong nangyari? Si Madam po, isinugod nila Manang Jo. Sagot nito na parang hindi alam ang gagawin. Malakas na kabog ang tanging naririnig ni Jenna. Nanlalambot na nabitiwan niya ang telepono. Kumalansing ang pagkakabagsak nito at kasabay nun ang pagsasalita ni Divine sa kabilang linya. Senyorita, senyorita, nasa De La Marco Hospital po si Madam Senyorita. Huling sabi nito bago naputol ang linya. Walang ayos-ayos na tinahak niya ang daan papuntang hospital. Umiiyak siya habang binabaybay ang kahabaan ng daan. Anumang pilit niyang pagpapakalma sa sarili, hindi niya magawa. Siya ang may kasalanan kung bakit sinugod ang mami niya sa hospital. Siguradong na high blood ito kanina noong nakipagsagutan siya dito. Labis-labis na sinisisi ni Jenna ang sarili. Umiiyak si Jenna habang tulala na naglalakad sa kalsada. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Basta ang iniisip niya lang ngayon ay ang lahat ng nagawa niyang kamalian. Pinagalitan siya ng daddy niya at sinabing wag munang magpakita sa mami niya dahil sa nangyari. Nalimutan niya nga pala na bawal magalit ang mami niya o maging masaya ng sobra dahil may sakit ito sa puso at nakasailalim sa operasyon. Pero dahil na-trigger ito at hindi kinaya ang nangyari, noong mga oras na tinalikuran niya ito, sobrang nalungkot ang kanyang mami. Dinamdam nito ng sobra ang nangyari ng araw na iyon, kaya natagpuan ito ng mga kasambahay nila na walang malay sa loob ng kwarto. Hindi mo dapat ginawa sa mami mo yun, Jenna. Nakalimutan mo na ba na may sakit sa puso ang mami mo? Hindi siya pwedeng maging labis na malungkot, masaya o magalit. Paninisi niya sa sarili. Hilam sa luha ang kanyang mga mata habang pagod na naglalakad sa hindi malamang lokasyon. Gutom na siya ngunit hindi niya iyon nararamdaman. Pagod na rin siya dahil sa maghapong pagbabantay sa labas ng silid ng kanyang mami. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa inakto niya sa kanyang mami. Pero pinagbawalan naman siya ng daddy niya na kung maaari, wag muna siyang magpakita. Napaluhod siya sa sobrang panlalambot. Mugto na rin ang kanyang mga mata at umiikot na ang paningin niya na para bang anumang oras mawawala na siya ng malay. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng lalaki. Hindi niya ito makita dahil sa nakayuko siya. Daddy, I think hindi po siya okay. Look at her skin. She's pale. Sambit ng batang babae na sa tingin ni Jenna ay nasa edad 13. Napayuko siya lalo nang maramdaman ng pag-iikot ng kanyang paligid. Napahawak siya sa sementadong daan. Ramdam niya ang init ng paligid kahit na 4:00 na ng hapon. Miss? Hala ate! Magkasabay na sambit ng mag-ama na nakakita sa kanya. Tuluyan ang nagdilim ang paningin ni Jenna at bumagsak siya sa sementadong daan.
Mabuti na lang at hindi tumama ng malakas ang kanyang ulo. Dinaluhan siya ng mag-ama na noon nakasakay sa kotse. Ngunit nang makita siya, agad na bumaba sa kotse para daluhan siya at dalhin sa pinakamalapit na hospital. Makalipas ang ilang minuto, nadala siya ng mag-ama sa pinakamalapit na hospital. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Gerald na ama ni Cassie, ang dalawang taong nakakita kay Jenna sa gilid ng patwalk. "What happened, Uncle?" Bungad na tanong ni Hendrix de la Marco sa tiyuhin nitong may buhat-buhat na babae. Nakakunot ang noo niya habang pinagmamasdang maigi ang buhat nitong babae. Mahaba ang buhok nito na nakabuhaghag at bahagyang natatakpan ng ilan sa piraso ng buhok nito ang muka ng babae. Pero pansin agad ni Hendrix na maputi ang babae at napakakinis. Bigla na lang siyang hinimatay. "Hendrix, ikaw na ang bahala sa kanyang tumingin. May aasikasuhin pa ako. Call me kapag okay na siya. And please, be sure na maayos na siya, okay?" Paninigurado ni Gerald. Tumangutango naman si Hendrix na nabigla sa pagdadala ng tiyuhin niya ang babae. Hindi pa pala niya naitanong kung sino ang babae at anong relasyon nito sa kanyang uncle. Tinulak niya na ito papasok ng room kung saan i-examine muna niya ang katawan ng babae. Nang ma-check niya ang blood pressure at heart rate ng pasyente, bigla na lang siyang nakuryoso sa mukha ng babae. Kaya hinawi niya ito at natigilan sa nakita nang pagmasdan niya ang kabuuan ng mukha nito. Mapilantik ang mga pilikmata, nakakurba ng natural ang kilay ng dalaga. Maliit, ngunit matangos din ang ilong nito habang ang pisngi naman nito ay mamula-mula. Hinawakan niya ng bahagya ang pisngi ng dalaga para alamin kung may inilagay ba itong blush on, ngunit wala. Natural na ang pagkakapula ng pisngi nito. Bumaba pa daos-dos ang daliri ni Hendrix sa labi ng dalaga. Napapikit si Hendrix nang tumama ng tuluyan ng tungkil ng daliri niya sa mapulang labi ng dalaga. Wala sa sariling pinakatitigan niya ang maamo nitong muka. Hindi niya namalayang unti-unti na palang bumababa ang ulo niya sa nakahigang dalaga. Nang maglapat ang labi nila, ay napapikit si Hendrix dahil sa kakaibang pakiramdam na ngayon lamang niya naramdaman sa buo niyang buhay. Kumabog ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan at ginawa niya ang nais niya, ang turukan ng dalaga ng pangpatulog upang hindi ito magising oras na galawin niya ito. Dito niya nais ipunla ang lahat ng kanyang binabalak. Gusto niyang magkaroon na ng pamilya at seryoso siya sa bagay na iyon. Noon pa man niya nais na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Ngunit walang babae na nakakuha ng kanyang atensyon. Masama na kung masama, pero gagawin niya ang gusto ng puso niya at wala siyang pagsisisihan sa gagawin niyang yun. Isa pa'y handa naman siyang panagutan ng babae at gusto niyang ito na rin ang makasama niya sa habang buhay. Pangakong hahanapin niya ito at paiibigin para hindi lang siya ang nakakaramdam ng bagay na nararamdaman niya ngayon sa kanyang dibdib. Pinakatitigan niya ng maigi ang babae bago itarak ang matulis na bagay sa braso nito. Nang tuluyan na itong umepekto sa katawan ng dalaga, tsaka niya pinagsawa ang mga mata sa maamo at maganda nitong katawan. Hinagkan niya ito sa labi pababa sa leeg nito. Tingin ni Hendrix, desente at matino itong babae. Dahil kung hindi, mahalay ang suot nito ngayon. Sa hula niya, nasa 20 mahigit lamang ang edad ng dalaga, habang siya ay 33 na, mayaman at isang sikat at magaling na doktor. Ngunit mahuhumaling lamang pala sa isang babaeng kanyang naging pasyente. 2 beses ginawa ni Hendrix ang bagay na iyon sa dalaga. Pagkatapos niyang maisakatuparan ang bagay na yun, inayos niya ito at binabad sa maligamgam na tubig para kapag nagising ito, hindi na nito gaanong iindahin ang ginawa niya dito. Nalaman din niyang virgin pa pala ang dalaga. Bagay na mas ikinatuwa ni Hendrix at mas lalo siyang nahumaling sa babae. Pinapangako niya sa sarili na hindi niya napakakawalan pa ito. Ginamot niya ito at inayos ang damit. Nagising si Jenna na masakit ang balakang niya at hita na para bang nangalay iyon ng matagal. Unti-unting bumalik sa alaala niya ang nangyari bago siya nawalan ng malay. Naglalakad siya noon sa gilid ng daan. Pagkatapos ay nanlalambot siyang napaupo sa kinatatayuan at doon na siya nawalan ng malay.
Pero bago yun, may 2 tao na naalala niyang lumapit sa kanya. Yung mag-ama na hindi niya nakita ang mga muka, pero narinig niya ang boses ng mga ito na nag-aalala sa kanya. Matapos siyang makita sa patwalk, rinig niya noon ang paghinto ng kotse ng mga ito at pagbaba. Pagkatapos ay lumapit sa kanya at pagkatapos noon wala na siyang maalala. Iniisip ni Jenna na baka sumadlak ang katawan niya sa daan kung kaya't masakit ngayon ang balakang niya at iniinda niya iyon. Gising ka na pala, miss. Patanong na sambit ng baritonong boses na iyon. Nilingon ni Jenna ang pinanggalingan ng boses na napakalalim. Nakaputing uniforme ito na sa hula ni Jenna ay doktor sa hospital na kinalalagyan niya ngayon. Napapikit siya dahil sa liwanag ng paligid. Puro puti kasi ang pintura ng pader at ang mga kagamitan ay puti rin. Dok, nasa na po yung mga nagdala sa akin dito? Sila po yung tumulong sa akin kanina. Nangihina ngunit malamyos pa rin ang tono ni Jenna. Bagay na mas lalong kinaigting ng panga ni Hendrix dahil iyon ang unang beses na narinig niya ang boses ng dalaga. Pinakatitigan ni Hendrix ang maamo nitong muka. Akala niya maganda lang ito kapag tulog, pero mas maganda pala ito kapag gising. Lalo na't nakakahalina ang mga mata nitong kulay brown. Tipikal na Filipina ang kulay ng mata nito. Magkaiba kami ng mga mata dahil abo ang kulay ng akin. Bulong ni Hendrix sa sarili. Naaasiwa namang nagbaling ng mga mata si Jenna sa ibang gamit sa loob ng silid dahil naiilang siya sa napakalalim na titig ng lalaking doktor. Kanina pa yata ito naroon habang tulog siya at kanina pa rin ito nakamasid sa kanya. Hindi mawari ni Jenna pero parang kinakabahan siya, lalo na't hindi mapoknat ang mga titig ng doktor sa kanya. Lalo lang siyang nailang nang ito ay tumayo. Napakalaki pala nito at siguro'y nasa 6 foot ang taas nito, samantalang siya ay 5'3" lamang. They already left but Uncle Gerald told me na ihatid kita sa inyo. So, pretty tell me what is your name, miss? Yumuko ito sa kama kaya mas lalong nailang si Jenna. Jenna po, Dok. May panghihinayang sa parte ni Jenna dahil hindi man lang niya nakilala ang mga taong tumulong sa kanya. Sino po yung Gerald, Doc? Tanong niya dahil hindi niya kilala ang binanggit nitong pangalan na tiyuhin daw nito. Uncle ko siya sa mother's side. So Jenna, nawalan ka ng malay because of over-fatigue. Hindi ka nakakakain at stress ka rin. Reresitahan kita ng mga gamot na kakailanganin mong inumin at vitamins para makatulog ka ng mahimbing. Sambit ni Hendrix habang isinusulat ang mga gamot na bibilhin ni Jenna. Salamat po, Dok. Ani Jenna sa mahinang tinig, sapat lamang para marinig ni Hendrix. Tumaas ang sulok ng labi ni Hendrix dahil sa napakagandang boses ng dalaga na parang musika sa pandinig niya. Alam niya sa mga oras na yun ay in love na siya sa dalaga at hindi na talaga niya sasayangin ang mga oras na yun para mawala pa ito sa kanya. It's Hendrix. Just call me Hendrix, total kaibigan ka naman ng uncle ko. At tinulungan ka niya so you owe him a lot. May diin sa bawat bigkas ni Hendrix dahil gusto niyang matandaan ni Jenna ang kanyang pangalan. Gusto niyang maitatak sa isip ni Jenna na ang pangalan niya ay Hendrix at para hindi nito makalimutan sa susunod na sila ay magkikita. Hendrix, nasa ang hospital ba ako? Malumanay niyang tanong. De La Marco Hospital. Bigkas ni Hendrix habang nakataas ang kilay. Salamat po, Doc Hendrix. Aalis na po ako. Akma siyang tatayo, ngunit pinigilan niya ito. Alam kong pagod ka pa at nanlalambot. Hayaan mong buhati na kita tihatid. Responsibilidad kita dahil iniwan ka sa akin ng uncle ko. At kapag may nangyari sa iyo ay malalagot ako. Seryoso't hindi ngumingiting sabi ni Hendrix na kinalunok ng laway ni Jenna dahil natakot siya sa uri ng pagkakasabi nito. Wala na siyang nagawa nang buhatin siya ni Hendrix pagkatapos nitong magpalit ng damit dahil nakasuot pa ito ng uniforme. Mas lalong gumwapo sa paningin ni Jenna ang lalaking doktor. Lalo pat kulay itim na hapid sa katawan nito ang suot nito, kaya mas kita ang mamasil na katawan nito. Napahawak na lang ang maliit niyang palad sa dibdib ni Hendrix. Nagulat pa si Jenna nang mahawakan ng dibdib nito kung saan ang parte ng puso nito. Napakalakas ng tibok noon na para bang hinahabol ng kung ano.
Hindi na lamang niya iyon pinansin dahil baka hinihingal lang ito sa pagbuhat sa kanya. Napaangat ang mata niya sa panga ni Hendrix. Mukhang matigas yun at napakamanly tignan. Marami na siguro ang nagkakagusto dito, lalo pat gwapo at macho. Idagdag pa na isa itong doktor. Bulong ng isip ni Jenna. Sino yung buhat na babae ni Doc De La Marco? Rinig ni Jenna ang bulungan ng mga babaeng nurse na kanilang nadadaanan. Marami pang iba't ibang komento ang naririnig ni Jenna. Ngunit nagulat siya nang huminto si Hendrix sa mga ito, lalo na nang may marinig silang pangit sa kanilang pandinig. Miss Jimenez, you're fired. Walang kagatol-gatol na sambit ni Hendrix. Maotoridad nitong pinasadahan ng tingin ng mga nurse na nagkumpulan. Ngunit nang tumigil siya sa mga ito, nagsibalikan sa kanya-kanyang ginagawa. Napanganga ang mga nurse na naroon, maging si Jenna, dahil sa sinabing iyon ni Hendrix. Naguguluhan si Jenna sa mga nangyayari. Yan ang nararapat sa mga taong hindi binibigyan ng paggalang ang pag-aari ko. Malalim na bigkas ni Hendrix na ikinatakot ng mga tao na nasa kanilang paligid. Luhaan ng babaeng sa tingin ni Jenna ay sinisanti ni Hendrix kanina. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ni Hendrix na nagmamaneho. Naguguluhan pa rin kasi siya hanggang ngayon dahil bigla na lang sinisanti nito ang isa sa mga nurse doon. Isa lang ang ibig sabihin nun, si Hendrix ang may-ari ng hospital o ang pamilya nito. Napabalikwas siya sa pag-iisip nang bigla niyang maramdaman ang mainit na bagay sa kamay niyang nakapatong sa kanyang hita. Tinignan niya iyon at kamay pala ni Doc Hendrix ang nakapatong sa kamay niya. Nagtatakang tinignan niya ang lalaki. Tahimik ka. Yung kanina, yung sinisanti mong nurse, wika ni Jenna na may halong kaba. Gusto niyang alisin ang kamay ni Hendrix sa kanyang palad pero may parte sa kanya na nagugustuhan niya ang init ng palad nito. Yun ba? Ayoko kasi na may bumabastos sa'yo. Sinabihan ka niyang... Panandali ang hininto ni Hendrix ang sinasabi. Kitang-kita ni Jenna ang paghigpit ng kapit nito sa steering wheel ng kotse. Maging ang panga nito ay nagagalawan at naglalabasan ng ugat sa kamay at braso nito na parang may pinipigilang emosyon. Tinawag kanyang bayaran in front of me. Kaya tama lang na matanggalan siya ng trabaho at titiyakin kung hindi na siya kailanman matatanggap sa kahit anumang hospital. Baritono nitong sabi. Nanlilisik ang mata ni Hendrix, ngunit nagiba yun nang ibaling nito ang tingin sa kanya. Hindi alam ni Jenna kung matatakot ba siya o ano. Napahinga siya ng malalim dahil sa nasaksihang pagbabago ng ugali ni Hendrix. Iyong kamay ko po, Doc Hendrix. Kabado niyang sita dito. Kanina pa kasi nakahawak si Hendrix sa kamay niya at hindi siya mapakali, lalo pat paminsan-minsan pinipisil nito ang kamay niya. Nararamdaman niyang gusto lang pagaanin nito ang nararamdaman niya, pero lalo yata siyang kinakabahan kapag malapit ang doktor sa kanya. Natawa si Hendrix sa pagsita ni Jenna sa kanya. Alam niyang kabado ito at may pagkailang sa kanya, pero wala naman siyang pakailam doon basta wag lang siyang layuan ng dalaga. I'm sorry, Jenna. Gusto ko lang na maging komportable ka kapag kasama mo ko. Saad ni Hendrix na paminsan-minsan sa kanya tumitingin dahil nagmamaneho ito. Hindi naman na po tayo magkikita, Doc. Sagot ni Jenna na kinahinto ni Hendrix sa pagmamaneho. Gulat na napahawak si Jenna sa kanyang dibdib. Akala niya'y mababangga sila. Doc, bakit po huminto kayo? May problema po ba? Takot na tanong ni Jenna. Kinakabahan siya dahil akala niya mababangga sila. Pero mukhang intensyon naman ni Hendrix na ihinto ang kotse. Nakayuko ito at tila may iniisip. Hahawakan na sana niya sa braso si Hendrix, ngunit nag-angat ito ng ulo at nasalubong noon ang mata ni Jenna. Napalunok si Jenna sa uri ng titig ni Hendrix sa kanya. Natila galit ito, ngunit mabilis din iyong nagbago. Sorry. Mahinang sambit ni Hendrix sa dalaga na takot pa rin. Pinaandar na niya ang sasakyan ng walang imikan na namagitan sa kanilang dalawa. Hanggang sa makababa si Jenna at maihatid niya ay hindi na sila muli pang nag-imikan. Nagpasalamat lang ang dalaga sa kanya pagkababa ng kotse na tinanguan niya lamang. Yun na ang huling pagkikita nilang dalawa ng dalaga. Dahil lumipas ang ilan pang mga buwan, hindi na sila nagkita. Mula sa malayo, tinatanaw na lang ni Hendrix ang dalaga.
Pansin niya ang pagiging mabait ng dalaga, lalo na sa mga batang nasa lansangan. Madalas itong nagpapakain ng mga batang pagala-gala, bagay na ikinatuwa ni Hendrix kay Jenna. Bawat araw na dumaraan ay mas lumalalim na ang pagkahumaling niya sa dalaga. Hindi na nga yata basta pagmamahal lang ang nararamdaman niya para kay Jenna, kundi obsession na rin dahil kahit na anong galaw nito ay sinusundan niya. Wala naman siyang problema sa mga lalaki dahil si Jenna mismo ang umiiwas sa mga ito. Sa tuwing may lumalapit sa dalaga, umiiwas ito o di kaya hindi papansinin ang mga lalaking nagtatangka na makuha ang social media accounts o number ng dalaga. Mas natuwa si Hendrix dahil doon at sa bawat minuto na pinagmamasdan niya ito, gusto niyang ikulong ang dalaga sa kanyang bisig. Pero isang araw ay nagulat siya nang bumisita si Jenna sa hospital na pagmamay-ari mismo ni Hendrix. Kitang-kita ni Hendrix kung paano pumasok si Jenna sa loob ng ubigay ni room. Doon kumabog ng husto ang puso niya at hindi niya maintindihan ng nararamdaman. Parang gusto niyang tumalon sa tuwa dahil iisa lang naman ang dahilan na pumapasok sa kanyang isipan na maaaring nabuntis niya ang dalaga. At para makumpirma kung totoo ang hinala, pinuntahan ni Hendrix si Doktora Chloe pagkaalis ni Jenna. Nagulat pa ito pagpasok niya. "O iho, anong meron?" Bungad nito sa kanya. Si Doc Chloe ay 55 na at kaibigan ito ng mami ni Hendrix. "Tita, pwede ko po bang malaman kung anong ginawa ng pasyente ninyo kanina?" Naguguluhan man ng doktora, sinagot siya nito. "First time ko na makitang interesado ka sa isang babae, iho. Don't tell me, ikaw ang ama ng pinagbubuntis ni Miss Acuzar." Pabirong sabi ni Doc Chloe. Ngunit napawi ang ngiti sa labi nito sa sinagot ni Hendrix sa kanya. "Yes, tita." Buong lakas loob na sagot niya. "Oh my God, Hendrix!" Gulat na napatakip ng kamay si Doc Chloe sa kanyang bibig dahil sa sagot ni Hendrix sa kanya. "Ako po ang ama ng pinagbubuntis ni Jenna at gusto ko pong malaman kung ayos lang ba ang mag-ina ko." Seryosong tanong niya na hindi nilulubayan ng tingin ng doktor. "The baby's heartbeat is normal. Pati ang blood pressure ni Miss Acuzar ay maayos naman at walang komplikado. Pero mahina ang katawan niya para sa pagbubuntis at kung hindi magiging maayos ay baka malaglag ang bata." Mahabang sabi ni Doc Chloe. "What?" Gulat na reaksyon ni Hendrix. "Hey, don't worry iho. Binigyan ko na siya ng vitamins at pampakapit kaya hindi basta-basta manganganib ang baby ninyo." Sambit ni Doc Chloe na ikinaluwag ng paghinga niya. Napanatag siya sa sinabi ni Doc Chloe pero may parte pa din sa kanya na nag-aalala sa mag-ina niya kaya gagawa na siya ng paraan para mapalapit sa dalaga. Napakasaya ni Jenna. Hindi alam kung binigay ba talaga ng Panginoon sa kanya ang batang nasa sinapupunan niya ngayon dahil matagal niya nang gustong magkaanak. Ngunit wala namang lalaki ang nais niya para maging asawa. Hindi naman kasi siya nagpapaligaw kahit na todo effort na ang lalaki. Naalala niya noong nag-aaral pa siya. Habulin talaga siya ng mga lalaki pero wala siyang tipo sa mga ito. Kaya deadma lang talaga ang mga nagkakagusto sa kanya. Kahit pa nagpaalam na sa mga magulang niya, wala siyang pinansin sa mga ito. Ang gusto niya kasi, yung lalaking magpapatibok ng puso niya. Wala naman siyang pakialam kung anong itsura nito basta ang mahalaga sa kanya, mahal niya at mahal din niya. Pinapatawag siya ng daddy niya dahil nalaman ng mga ito na buntis siya at masaya daw ang mami niya. Sa wakas din ay nagkaayos na sila at naiintindihan naman siya ng kanyang mami. Humingi din ng pasensya sa kanyang mami niya dahil hindi lang daw nito napigilan ang sarili na magalit. Napapangiti siya habang tinatahak ang daan papasok ng dining area nila. Sabay-sabay daw silang kakain na mag-anak dahil nakauwi na rin ang Kuya Jake niya na galing pa sa Europe. "Oh iha, I miss you darling." Malambing na sinugod siya ng yakap ng kanyang mami. Ginantihan niya naman ito ng halik sa pisngi at isang mahigpit ding yakap. Ganoon din ang Kuya Jake niya at ang dad niya. "I'm sorry anak kung napagsabihan kita. I'm just worried about your mom that time kaya nasabi ko ang mga yun." Paliwanag ng dad niya. "No dad, it's my fault po." "Little sis, I miss you." Singit naman ng Kuya Jake niya, ang pangalawa sa dalawa niyang kapatid. Ang panganay nila ay ang Kuya Jordan niya at ang sumunod nga ay si Kuya Jake niya at ang bunso ay si Jenna.
Ako din kuya, na-miss ko yung mga pasalubong mo. Imbis na sabihin niyang na-miss niya ang presensya nito, lambing yakap at pangangaral, ay ang regalo nito ang sinabi niyang namimiss niya. Natawa ang mami at daddy niya nang umismid ang kuya niya dahil hindi nagustuhan ng sagot niya dito. Dahil sa nakitang reaksyon ng kuya Jake niya, napatawa na rin siya. Napuno ng tawanan ng buong dining area habang nagkakamustahan sila at kumakain. So sis, ilang months na ba ang tiyan mo? Tanong ng kanyang kuya. Magti 3 months kuya. Sagot niya bago isubo ang kutsara na may lamang pagkain. Anak, kung hindi mo naman mamasamain, sino ba ang ama ng dinadala mo? At kailan mo siya ipapakilala sa amin? Seryosong tanong ng kanyang daddy. Biglang kumabog ang dibdib ni Jenna. Sa totoo lang naman kasi, hindi niya alam kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi nga rin niya alam kung paano ba siya nabuntis. Gayong wala namang lalaki ang umangkin sa kanya. Pero dahil iniisip niyang blessing ang pagkakaroon ng anak, hindi niya na inintindi pa ang ama ng pinagbubuntis niya. O kung paano na lang biglang naroon na sa sinapupunan niya ang bata. Kailangan niyang gumawa ng kwento dahil ayaw niyang masabon ng kanyang pamilya. Dahil siguro kukulitin siya ng mga ito tungkol sa ama ng anak niya. Ngumiti siya bago piniling magsinungaling. Actually dad, nasa ibang bansa po siya para pangasiwaan ng iba pa nilang business doon. Pinilit niyang ngumiti ng normal. Hindi pwedeng mabuking siya dahil siguradong patay siya. Oh, businessman naman pala. Compliment ng ina niya habang tumatangu-tangu pa. Basta anak, kapag may time na siya, huwag mong kalimutan na sabihing dumalaw sa amin. Ani ng dad niya na tinanguan niya lamang. Mabuti na lang at natapos na ang mga tanong ng pamilya niya ng araw na iyon. Kinagabihan nun ay doon na rin siya nagpalipas ng gabi dahil hindi na siya pinauwi ng kanyang mami. Nagising siya ng tanghali dahil nanood pa sila ng Kuya Jake niya ng movie. 8:00 na siyang nagising dahil madaling araw na siyang nakatulog. Gusto sana siyang ihatid ng kuya niya pero sinabi niya lang na dala niya ang kotse niya kaya ayos lang na wag na siyang ihatid. Kinapa niya ang cellphone sa gilid niya habang nagmamaneho. Nag-vibrate kasi iyon kaya dinampot niya kaagad. Bella's calling. Oo nga pala, may kaibigan na siya si Bella. Nakilala niya si Bella sa isang bookstore noon dahil nagki-crave siya sa romance book. Saktong nag-iisa na lang noon ang book na gusto nilang pareho ni Bella. Kaya muntik pa silang mag-away. Umiiyak siya noon sa harap ni Bella at naawa naman ito sa kanya kaya ipinaubaya na sa kanya ang libro. At doon nagsimula ang pagiging malapit nila dahil palagi na silang nagkikita sa mismong store at sabay pa silang namimili ng mga aklat kaya talagang nagkaroon sila ng bonding. Hey Bella, sagot niya sa tawag ng kaibigan. Jenna, oh my God, kanina pa ako tumatawag sa'yo. Bakit ba ngayon mo lang sinagot? Umirap sa hangin si Jenna. Kagigising ko lang kasi at ngayon ay bumabiyahe na ako pauwi sa kondo ko. Sagot ni Jenna. Tare kasi ng babae na to may pa-kondo. Sana all naman 'di ba? May condo unit. Ako kasi apartment lang. Natatawang inilingan na lang ni Jenna si Bella. Ikaw talaga Bella. Hindi naman ako mayaman no. Ang pamilya ko ang mayaman, hindi ako. Sagot naman niya. Nga pala, bakit hindi ka nagtatrabaho? Eh di ba tapos ka naman ng pag-aaral? Bakit hindi mo kaya itry na magtrabaho para kumita ka ng sarili mong pera? Suhestyon ni Bella. Sa totoo lang, ayaw talaga siya ng dalawa niyang kuya na magtrabaho. Maging ang daddy at mami niya. Tumututol din kapag nababanggit niya ang pagtatrabaho. Ang katwiran ng mga ito, buhay pa naman sila para maibigay lahat ng pangangailangan niya. At isa pa, ganoon din ang mga kuya niya na every month nagpapadala sa kanya kaya halos sumabog na talaga ang laman ng card niya. Oh, eh di ko na talagang rich kid. Sana ako din ganyan no, yung hindi mo na kailangan magbanat ng buto para lang kumita. Malungkot na sabi ni Bella. Biglang nakaisip ng ideya si Jenna. Ipapakilala kita kay Kuya Jake, Bella. Masayang sabi niya na hindi mapigilang mapatili dahil sa naiisip. Pinatayan niya na ng tawag ang kaibigan. Mamaya na lang siguro niya ito kakausapin kapag magkasama na sila. Nahihiya ako. Baka naman isipin ng kuya mo na social climber ako at gold digger. Hindi yun totoo Kaya lang naman ako napalapit sa'yo kasi iyakin ka. Bumunghalit ng tawa si Bella matapos sa sinasabi. Natawa na rin si Jenna
dahil luka-luka talaga minsan ang kanyang kaibigan. Hindi talaga nito makalimutan yung pag-iyak niya noon. Stop na nga, Bella. Kainis ka naman eh. Sure ako na magugustuhan ka ni Kuya Jake kasi malambing ka, mabait, mapag-ubaya, jolly at totoong tao. Seryosong sabi ni Jenna. Anong ibig mong sabihin? Engkantada ako kung hindi talaga ako totoong tao. Pamimiloso po nito na isa sa mga nagustuhan niya kay Bella. Kalug kasi ito at laging masayahin. Kumbaga, positive thinker. Natatawa na naman siya habang kasama ang babaeng to. Kahit kailan talaga ay hindi lumipas ang oras na magkasama silang hindi tatawa. Nasa isang restaurant sila na madalas talagang kainan ni Jenna at ng pamilya niya noon, kaya dinala niya doon si Bella. Gusto niyang iparanas sa kaibigan yung buhay na meron siya. Para kasi kay Jenna, kapatid na ang turing niya dito at talagang hindi na iba. Hello ladies, mind if I join you? Sambit ng baritono at maotoridad na boses na iyon sa likuran ni Jenna. Bigla na lang kumabog ng malakas ang dibdib ni Jenna sa hindi malamang dahilan. Nanlalamig din ang mga palad niya dahil sa kabang nararamdaman. Kay Bella siya nakatingin sa mga oras na yun, pero ramdam niya ang matalim na titig ni Hendrik sa likod niya. Sino po sila, sir? Magalang na tanong ni Bella. Hindi nga pala kilala ni Bella si Hendrix. Jenna, hindi mo ba ako ipapakilala sa kaibigan mo? Rinig niyang sambit ni Hendrix sa likuran niya, kaya wala siyang choice kundi ang magsalita. Nababasa niya ang mapagtanong na tingin ni Bella. Pinanlakihan niya ito ng mata para saglit na manahimik dahil kilala niya si Bella at talagang diretsahan na kapag gusto nito ang isang bagay o ayaw nito, sasabihin nito ng bulgar. Doc Hendrix, si Bella kaibigan ko. Bella, si Doc Hendrix. Maiksing pagpapakilala niya sa dalawa. Oh my God, Jenna! Siya ba yung kinukwento mo sa akin na hot doctor? Nanlalaki ang mata ni Bella habang iyon ay sinasabi. Napayuko si Jenna habang naliligo sa kahihiyan dahil sa ibinuking siya ni Bella. Naramdaman niya ang mainit na katawan ni Hendrik sa tabi niya, kaya nag-angat siya ng tingin dito na kinagulat niya dahil nakatitig din sa kanya ang doktor habang may ngiti sa labi. It's been a long time, Jenna. Kamusta ka na? Tumataba ka yata. Pinasadahan siya ni Hendrix ng tingin. Nailang tuloy siya kaya kay Bella niya itinuon ang kanyang mga mata. Nakangisi ang gaga. Tumaas baba pa ang kilay nito na tila tinutudyo talaga siya. Mamaya lang talaga sa kanya ang babaeng ito kapag wala na si Doc Hendrix. Doc, kasi buntis ang kaibigan ko pero ako single naman ako and ready to mingle. Parang luka-luka na sabi ni Bella. Alam niyang inaasar lang siya ng kanyang kaibigan. Matalim na tiningnan niya ang kaibigan. Tama ba na sabihin pa nito na buntis siya? Pero buntis ka naman talaga. Ano, ikakahiya mo ang anak mo sa iba? Pigil sa kanya ng sariling isip. Napahinga na lang siya ng malalim dahil sa mga naiisip. That's good. Gulat silang napaangat ng tingin kay Doc Hendrix. Hindi malaman kung para saan ang tinutukoy nito. Kung dahil ba sa buntis siya o dahil sa single si Bella. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin, Doc Hendrix? Halos mag-heart-heart ang mata ni Bella habang hinihintay ang isasagot ni Hendrix. Dapat na mas maging maingat ka ngayon dahil dalawa na kayong nabubuhay dyan sa katawan mo. At palagi mo ring inumin ang vitamins mo dahil makakatulong yun sa baby mo para maging healthy siya lalo. Naging seryoso bigla si Doc Hendrix. Napaingo si Bella. Akala niya siya na ang sinasabihan nito kanina pero kalaunan napangiti din siya dahil sa nakikitang spark sa mga mata ni Hendrix. May namumuong hinala sa isip ni Bella sa mga sandaling nakamasid lamang siya kina Hendrix at Jenna. Yun naman po ang ginagawa ko, Doc. Maliit ang tonong ginamit ni Jenna dahil naiilang siya at hindi komportable sa kinauupuan niya. Lalo pat ramdam niya ang nakakalusaw na tingin ni Hendrix sa kanya. Hindi siya mapakali at talagang naiilang siya ng sobra. Hindi na niya nga magalaw ang pagkaing nakahain sa harap niya. You should eat more. Tumaas ang kamay ni Hendrix para ikuha ng masusustansyang ulam si Jenna. Kanina pa kasi niya pinagmamasdan ng dalaga, ngunit hindi man lang nito nabawasan ang pagkain sa mesa. Mas malakas pa nga kumain ng kaibigan nito kahit pa naroon siya. Hindi makapagreklamo si Jenna. Nahihiya siyang magsalita, kahit kumilos hindi na niya magawa. Tamis ah.
Parinig ni Bella sa dalawa. Sinamaan siya ni Jenna ng tingin habang si Hendrix naman nangingiti lang at talagang nagugustuhan niya ang ginagawa ni Bella dahil mas pinadadali nito ang kanyang trabaho. Gusto niyang sa lalong madaling panahon ma-in love si Jenna sa kanya para maisakatuparan niya ang kanyang mga nais. Gusto niyang maangkin ng dalaga, lalo na't daladala na nito ang anak niya. Lihim na napapangiti si Hendrix. Akala ni Bella, simpleng ngiti lang yun ni Hendrix. Hindi nila alam na marami nang nakaplano sa isip ni Hendrix para sa kanilang dalawa ni Jenna, na kasama ang magiging anak nila. Kahit ayaw ni Jenna, wala siyang nagawa kundi lunukin ang lahat ng mga ibinigay ni Hendrix. Hindi naman siya nagreklamo dahil gutom din naman siya dahil hindi pa siya kumakain. Napaangat siya ng tingin kay Hendrix nang hawiin ng daliri nito ang buhok niyang sumasagi sa mukha niya, kaya hindi siya makapag-focus sa pagkain. Salamat, sambit niya sa malinis na tono. Wala ka bang gagawin bukas? Aayain sana kitang lumabas. Nakangiti nitong sabi na wala man lang pag-aalinlangan. Kasi kabado't hindi alam ang isasagot ni Jenna. Don't worry, wala naman akong masamang gagawin sa'yo. So free ka? Ulit ni Hendrix sa dalaga. Tumangutango si Jenna bilang sagot. Namumula ang pisngi niya dahil nagets niya ang ibig sabihin ng pag-aaya ni Doc Hendrix sa kanya. Magdi-date sila. Ewan ni Jenna, pero napapangiti siya sa hindi malamang dahilan. Kabado siya kanina pa at paikot-ikot sa loob ng kanyang kwarto. Hindi kasi niya alam kung anong damit ba ang isusuot niya. Sa tanda niya na iyon, ngayon lang talaga siya nawala sa sarili. Yung tipong hindi niya alam kung ano na ba ang isusuot niya. Kung ano ba ang magiging itsura niya sa harapan ni Hendrix. Masyado siyang conscious sa magiging itsura niya mamaya para sa date nila. Date? Tinawanan niya ang sarili dahil talagang iniisip niya nang magdi-date sila ng binatang doktor. Napailing-iling na lang siya bago tawagan si Bella. Bella, please, pumunta ka dito sa kondo ko. I need your help. Ano na naman ba yan, friend? Nanginginig ang boses mo. Natatawa si Bella sa kabilang linya. Tila nahuhulaan na nito kung bakit siya kinakabahan. Ano nga, makakapunta ka ba? Iniintay niya ang sagot nito. Maya-maya, suminghap ito ng malakas. On the way na ako dyan. Ito naman kasing kaibigan ko. Hindi pa ako sunduin na may kotse naman. Napaka-unfair talaga ng buhay, di ba? Ako kasi namamasahe lang. Parinig ni Bella na tinawanan lang ni Jenna. Ibinaba na niya ang tawag para tingnan ang mga damit na nakalatag sa kanyang kama. Pero muli na namang nagring ang cellphone niya kaya dinampot niya iyon nang hindi na tinignan kung sino ang caller. Dahil si Bella lang naman ang palaging tumatawag sa kanya. Ano, nasan ka na? Sa pag-aakalang si Bella ang kausap, medyo itinaas pa niya ang tono. Hey! Baritonong tinig ang narinig niya, imbis na matinis na boses ni Bella. Napatigil siya sa ginagawa at saglit na pinakiramdaman kung tama ba ang pagkakarinig niyang si Hendrix nga ang tumatawag. Jenna, nandyan ka pa ba? Don't hang out, okay? I just wanna check on you kung nakapag-lunch ka na. Wika nito sa kabilang linya. Ha? Hindi pa. Hinihintay ko kasi si Bella para sabay na kami. Hindi niya alam kung kikiligin ba siya o ano. Hinihintay niya ang sagot sa kabilang linya. Akala niya, pinatay na nito ang tawag. Kumain ka ng marami. Kailangan niyo ni baby yun para mas lumakas kayo. At palagi kang mag-iingat sa mga ginagawa mo. It's too risky lalo na kay baby. Goodbye for now, Jenna. Yun lang at pagkara ay pinatay na nito ang tawag. Kasabay noon ang pagtunog ng doorbell. Hello ma'am, kayo po ba si Jenna Acuzar? May order po kayo. Nabungaran niya ang delivery boy na may hawak na paper bag. Tumango siya bilang sagot kahit na nakakunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Iniabot nito sa kanya ang mga paper bag na hindi niya alam kung ano ang laman. Teka kuya, wala po kong in-order na ganito, tsaka ano po ba to? Iiling-iling na sabi niya sa delivery boy. Ma'am, wag po kayo mag-alala. Bayad na po yan nung nag-order para sa inyo. May sulat po siya dyan sa loob ng paper bag, kaya makikilala niyo po siguro kung sinong nag-order para sa inyo. Kasi ma'am, hindi din po namin alam kung sinong nag-order niyan para sa inyo. Kakamot-kamot na sabi nito. Tumango siya bilang sagot at isasara na sana ang pinto nang may humawak doon para pigilan. Jenna, my friend. Oh, saan yan galing? Kahit kailan talaga,
Napakaingay ng babaeng to, sa isip-isip ni Jenna. Naupo sila sa sofa at saka niya binuksan ang laman ng 3 paper bag. Tumambad sa kanya ang iba't ibang klase ng pagkain. Nanubig bigla ang bagang niya dahil sa mga pagkaing nasa harapan niya. Oh my gosh! At sino namang nagpadala na to ha? Jenna, my friend? Nakataas baba ang kilay na sabi ni Bella. Binasa niya ang sulat na nakalagay sa papel. I hope you eat more for our baby. See you later. For our baby? Bakit sinabi nitong para sa baby nila? Inaako ba ni Hendrix ang pagiging ama sa anak niya? Hoy, ano ba yan ha? Ano bang sabi? Patingin naman. Hoy Jenna, daya mo naman eh. Inirapan siya ni Bella nang ilayo niya na at itago ang papel para hindi na nito makita. Kumain na muna tayo, Bella. Mamaya tulungan mo kong mamili ng damit na susuotin ko sa date namin ni Hendrix. Seryosong sabi nito pero natigilan din agad at tinakpan ng bibig nang masabi niyang may date sila ni Hendrix. Nanlalaki ang mata ni Bella bago bumunghalit ng tawa. Sa mga oras na yun, ramdam ni Jenna na namumula na siya sa sobrang pagkapahiya. Inamin din niyang may date sila ni Fafa Hendrix. Nako Jenna, hindi ka talaga magaling magtago ng sikreto. Doktor yun mayaman pa't gwapo. Sesh, ikaw na talaga girl. Pangangantsaw pa nito. Natatawa na lang din siya habang sinasabayan ng kaibigan na tumawa ng tumawa dahil sa naging ekspresyon niya kanina. So, ikiklaim mo na talaga si Dr. Hendrix bilang kadate mo ha? Malay mo naman, he just wanna be friends to you, diba? O ha, English yun. Pabiro nitong sabi. Natawa na lang siya sa ingay ng kaibigan. Kapag talaga mag-isa lang siya sa kondo niya, napakatahimik niya. Pero kapag oras na nandun si Bella, grabe namang ingay sa kabuuan ng bawat sulok. Pero mabait talaga si Bella at totoong kaibigan. Kaya kahit maingay na babae ito, hindi niya maitanggi na gusto niya rin ang humor nito. Nag-vibrate ang phone niya kaya dinampot niya yun. Oo nga pala't hindi pa niya na isisave ang number ni Doc Hendrix. Eat well, sweetheart. Take care yourself and our baby. Yan ang message ni Hendrix sa kanya. Wala sa sariling napangiti siya at ramdam niya ang pangangamatis ng pisngi niya. Kinurot niya ang sarili upang pigilan ang mapangiti ng malapad dahil mahahalata ni Bella na ngayon ay busy sa kakakain ng mga pinadala ni Doc Hendrix. Hoy, anong tinitingin-tingin mo dyan? Halika na't kumain na kayo ni baby. Huwag magpalipas ng gutom. Tandaan mo, 2 na kayo ngayon dyan sa katawan mo. Tila isang ina na nangangaral ng anak ang tono ni Bella bago muling sumubo ng malaking bulto ng pagkain. Sa isip-isip ni Jenna, napakatakaw talaga ni Bella, ngunit hindi naman tumataba. Ilang beses pa silang nagtalo ni Bella sa magiging outfit niya para mamaya sa lakad nila ni Hendrix. Ang gusto kasi sana ni Jenna, yung light colors lang at simpleng tignan. Pero itong si Bella naman, gusto ng mga dark colors tapos daring pang tignan. Sa huli ay si Bella ang nagwagi sa pamimili nila na mga susuotin at kanyang gagamitin. Heto na nga at suot na ni Jenna ang sleeveless red dress na talagang nagpalabas sa maputing balat niya. Hanggang binti ang haba noon na pabuka sa hanggang tuhod kaya hindi naman siya nahihirapang maglakad. Nag-flat sandals din siya dahil hindi pwedeng may mataas na takong dahil baka ikapahamak nila iyon ng baby. Si Bella din ang nag-makeup sa kanya. Namili ng sandals niya, ng bag niya at pati jewelries ay si Bella ang nagdesisyon. Pinaharap siya nito sa full-length mirror niya sa silid. Napanganga na lamang siya sa biglang transformation niya. Ang ganda niya at hindi siya makapaniwalang siya nga ang nakikita niya sa salamin. Bella, hindi ko alam na may tinatago ka palang talent sa katawan mo. Puri niya sa kaibigan na ikinangiti naman ito at proud sa sarili. Siyempre naman ako pa no? Sabay kindat nito sa kanya. Pero bakit hindi mo i-apply sa sarili mo yung mga ginawa mo sa akin? Taka niyang tanong habang nakatingin kay Bella mula sa salamin. Siyempre, wala pa naman akong kadate no? Tsaka na kapag pinakilala mo na ako sa kuya mo. Sabay silang nagtawanan. Pagkababa niya sa parking lot ng hotel, nakita niya kaagad si Hendrix na gwapong-gwapo sa suot nitong light blue long sleeve polo. Napakaputi din ni Hendrix, ngunit gwapo itong tignan at talagang bagay dito ang suot nito, lalo pat nakahilig ito sa kotse nitong alam niya ay napakamahal.
kung tama ang hinala niya, Mercedes ang gamit nitong kotse ngayon. Sa bagay, doktor ito at mayaman, kaya kayang-kaya nitong bumili ng isang mamahaling sasakyan. "You're gorgeous, lady." Puri ni Hendrix nang mag-angat ito ng tingin sa kanya. "Salamat, ikaw din. Ang gwapo at macho ng suot mo. Siguro maraming babae yung nagkakandara pa sa'yo palagi." Hindi mapigilang puna ni Jenna. Nang maisip niya ang sinabi niya, bigla siyang nahiya. Namumula ang pisngi niyang nagbaba ng tingin. Dinig niyang tumawa si Hendrix sa kanyang sinabi. Naku, napakamacho pati yung tawa niya. Sambit ng isip ni Jenna. "Marami talaga," sagot ni Hendrix na may bakas pa ng ngiti sa labi dahil sa sinabi ni Jenna. Sabi na hindi mapigilang umirap si Jenna sa hangin. Natatawang sumagot muli si Hendrix. "Pero ikaw lang ang nakakuha ng buong atensyon ko." Doon sumeryoso ang baritonong boses ni Hendrix. Ganun ba?" Nakangiwi si Jenna. Pinipigilan kasi niya ang ngiting gustong sumilay sa kanyang mga labi. Gusto niyang magtatalon sa tuwa sa mga oras na yun dahil sa kinikilig siya sa mga patutsada ni Hendrix. Kinakabahan din siya pero mas nangingibabo ang kilig. Mahaba ang biniyahe nila ni Hendrix. Hindi niya magawang magtanong dahil sa nahihiya siya, lalo pat napakatahimik. Gusto man niyang basagin ang katahimikan, hindi niya magawa dahil ayaw naman niyang siya ang mauna. Ilang minuto pa bago sila nakarating sa isang pier. Bumaba siya nang pagbuksan siya ni Hendrix ng kotse. Sumakay sila sa isang yate na napakaganda sa loob at labas. De La Marco ang tatak ng yate na nahulaan niyang pagmamay-ari ni Hendrix o baka ng pamilya nito. Alam niyang mahal ang yate, pero parang sobrang yaman naman yata ni Hendrix. Oo, mayaman din siya pero parang hindi yata nila afford ang bumili ng yate. "Ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Hendrix sa kanya. Hindi niya namalayang tulala na pala siya dahil sa ganda ng yate. "Oo, magkano ba tong yate niyo?" "It's 18.4 million. Bakit mo natanong?" Napalunok si Jenna sa mahal ng presyo. "Ang mahal naman yata." Reklamo niya na ikinatawa naman ni Hendrix. "No, sweetie. Ayos lang yun. Kaya ko namang bumili kahit 10 pa. Gusto mo ba ng sariling yate? Bibilan kita kung gusto mo." Nalula si Jenna sa sinasabi ni Hendrix. "Grabe, parang barya lang sa'yo ah. Gaano ba kayo kayaman?" Namamanghang sabi niya kay Hendrix. Tiningala niya si Hendrix dahil napakataas nito. Umandar na ang yate. Dahil nagulat siya, napayakap siya sa matipunong katawan ni Hendrix. Hinawakan naman siya nito para hindi siya matumba. Ngayon lang kasi siya nakasakay ng pandagat na sasakyan. Lagi lang kasi siyang nasa bahay at hindi umaalis o mahilig mag-travel. "Let's just say na I own a lot of companies in the world. Many business. I have a shipping line and more. Huwag mo nang isipin yun, ang mahalagay magkasama tayo ngayong gabi. Let's go, kumain muna tayo ng dinner. Gutom na yata ang baby natin." Sabi ni Hendrix pagkaraan ay inakay siya nito sa harap ng yate na may nakalagay na mesa at 2 upuan. May mga pagkain doon na ngayon lang niya napansing naroon pala. O baka kalalagay lang. May mga pailaw din at kandila. Nagagalawan din ng ilang petals ng red roses na nasa lapag ng yate dahil sa pag-alo ng tubig kaya gumagalaw ang mga ito. Malakas ang simoy ng hangin kaya hinawi niya ang mahabang buhok niya. Maingat na pinatong ni Hendrix ang coat nito sa kanyang balikat na hindi niya alam kung saan ito kinuha dahil wala naman itong suot na coat kanina bago sila umalis. "Let's eat." Nakangiting anyaya nito sa kanya. Hindi na siya gaanong nakaramdam ng lamig dahil sa coat ni Hendrix na may kakapalan. Mabuti na lang talaga at binigyan siya nito ng coat, kundi ay nanginginig na siya sa lamig ng hanging panggabi. Habang nilalagyan siya ni Hendrix ng pagkain sa plato, biglang pumailan lang ang violin at gitara. Hinanap niya ang pinanggagalingan at nakita niyang may 2 lalaking naka-uniforme na may hawak na instrumento habang pinatutugtog yun. Napangiti si Jenna dahil napakasweet ni Hendrix sa unang date nila. Nag-dinner lang naman sila sa isang yate at may tugtog pa na talaga namang nakakagana sa pagkain. Hindi na malaya ni Jenna na kanina pa siya pinagmamasdan ni Hendrix.
Nakangiting pinagmasdan lang nito ang dalagang nalilibang sa panunood ng 2 tauhan na kinuha niya para sa unang date nila ni Jenna. Ilang araw at linggo pa ang lumipas, napatuloy ang panliligaw ni Hendrix kay Jenna. Ngayon ay 4 na buwan na pala ang baby niya, kaya naisipan niyang magpa-ultrasound para malaman ang gender. Nagpresenta si Hendrix na sumama sa araw ng kanyang check-up, kaya naman pumayag siya. Gentleman talaga si Hendrix at talagang ginagalang siya nito. Hindi din ito pinipressure ang sagot niya, kaya wala silang napagtatalunan. Madalas nga lang ay kinikilig talaga siya sa mga pakulo nito. Hindi kasi nauubusan ng sweet moments si Hendrix sa katawan. Gaya noong nakaraang araw, nagpadala ba naman ng malaking teddy bear na mas malaki pa yata sa tao. May kasama pang malaking bulaklak. Congratulations, Iha, kambal ang anak nyo. Sambit ni Doc Chloe. Nanlaki ang mata ni Hendrix dahil sa binigkas ni Doc Chloe. Doc, anak ko lang po. Hindi po siyang ama. Pagtatama ni Jenna sa sinabing iyon ni Doc Chloe. Nagtatakang sasagot na sana si Doc Chloe. Nang senyasan siya ni Hendrix para sumabay na lang sa agos na agad naman itong nagets. Kambalang anak ko, Hendrix. Masayang ulit ni Jenna. Tumangutango si Hendrix at malapad ang ngiti na hinaplos ang pisngi ni Jenna. Walang kaalam-alam na si Hendrix talaga ang tunay na ama ng kanyang dinadala. Maayos naman ang baby boy and baby girl ninyo. So far, wala akong nakikitang mali. Continue mo lang yun, Iha, yung mga gamot na vitamins na nareseta ko sa'yo, ha? Nakangiting saad ni Doc Chloe. Tumango si Jenna bilang sagot. Niyaya siya ni Hendrix na kumain sa bahay nito. Ipagluluto daw siya nito ng kare-kare na agad naman niyang sinang-ayunan. Tamang-tama, patanghali na rin naman. At saka gusto din niyang matikman ang luto ni Hendrix. Nakaupo siya sa upuang nasa harap ng mesa sa loob ng malawak na kusina ng mansyon ni Hendrix. Hindi na siya nagulat sa laki at lawak ng bahay at lupa ni Hendrix dahil noon pa man, nabibigla na siya kaya paunti-unti parang nasasanay na rin siya. May 4 na kasambahay sa loob ng mansyon ni Hendrix na pinaalis nito kanina para bigyan sila ng space. Pinaggawa niya na lang ang mga ito ng ibang gagawin, kaya wala ang presensya ng mga kasambahay sa kusina. Nang matapos ng magluto si Hendrix, sabay nilang pinagsaluhan ng mga yun. Sobrang nabilib si Jenna sa cooking skills ni Hendrix. Napakasarap ng luto nito at talagang lasang-lasa ang mani. Hindi rin sobrang luto ang gulay na talagang sakto lang para kay Jenna. Napapalakpak siya nang matikman ang luto nito. Hindi naman halatang gusto mo talaga yung luto ko, ah. Natatawang sabi ni Hendrix. Ang galing at ang sarap mo naman kasing magluto. Buti ka pa marunong magluto. Ako kasi, puro prito lang naman ang alam ko tsaka mga basic dish lang ang kaya kong lutuin. Sagot ni Jenna. Hinaplos ni Hendrix ang pisngi niya na tila siya'y kino-comfort. Hayaan mo kapag hindi na busy, tuturuan kitang magluto. Para kapag mag-asawa na tayo, may madarat na ako sa bahay na asawang magaling magluto. Plus may kambal pa akong anak na sasalubong sa pag-uwi ko. Nakangiting saad ni Hendrix. Natigilan si Jenna sa sinabi ni Hendrix. Sa mga lumipas na araw, naisip ni Jenna na talagang seryoso si Hendrix sa kanya. Hindi man ito sabihin, nararamdaman naman niya. Gaya ngayon ay nagpaparamdam ito. Hindi niya alam kung ano ang tamang maramdaman sa mga oras na gaya ng ganitong sitwasyon. Alam naman kasi niyang single si Hendrix noong sila ay nagkakilala. At base sa mga nalaman niya tungkol sa lalaki, hindi nga ito nagseryoso ng relasyon dahil ang kadalasang habol ng mga babae dito ay yaman at kasikatan ni Hendrix. Kilala at sikat kasi ang angkan ni Hendrix sa buong Pilipinas at hindi lang yun dahil kilala din ito sa ibang bansa. Naramdaman niyang hinawakan ni Hendrix ang kamay niya na tila nag-aalala sa kanina pa niyang pananahimik. Ayos ka lang ba, sweetie? Tawag pansin ito sa kanya. Palagi na rin siyang sinasabihan ni Hendrix sa pangalang sweetie. Yun na yata ang magiging endearment nito sa kanya. Hendrix? Mahinahon niyang tawag sa pangalan nito. Matagal na rin naman na nanliligaw sa kanya si Hendrix. Mabait, maginoo at nakikita niyang responsable talaga ito.
Malambing pa at marespeto, lalo na sa babae kaya talagang kahit sino magkakagusto dito. Swerte nga lang niya dahil siya ang niligawan nito. Bakit sweetie, may problema ba? Nagtataka nitong tanong. Sinasagot na kita. Binilisan talaga ni Jenna ang pagkakasabi noon dahil nahihiya siya kay Hendrix. Napangiti si Hendrix habang hindi makapaniwala. Anong sabi mo, sweetie? Hindi ko narinig eh. Pwede bang ulitin mo? Kunwari nagbingi-bingihan. Sabi ko, pumapayag na ako na maging girlfriend mo. Nagtakip ng mukha si Jenna dahil nahihiya talaga siya. Umikot si Hendrix para yakapin ng mahigpit si Jenna. Binuhat niya ito habang yakap ng mahigpit sa mga braso niya. Sinalo niya ang hita ni Jenna upang hindi ito malaglag sa yakap. Ang mga hita ni Jenna nakapaikot sa bewang ni Hendrix habang magkalapit ang kanilang mga muka. Nakangiti silang pareho habang magkahinang ang kanilang mga mata. Kusang bumaba ang ulo ni Jenna para halikan si Hendrix. Ngunit ang halik na yun, pinalalim ni Hendrix at hindi niya pinakawalan ang labi ni Jenna. Namalaya na lang ni Jenna na nakalapat na ang likod niya sa malambot na kama ni Hendrix. Dinala pala siya ng binata sa silid nito nang hindi niya namamalayan dahil sa kakaibang pakiramdam na ngayon lamang niya naranasan mula kay Hendrix. Napapaliyad ang ulo at likod niya nang bumaba ang halik nito sa leeg at collarbone niya. Bawat malapatan ng halik ni Hendrix sa balat niya, nagdudulot iyon kay Jenna ng kakaibang sensasyon. Ang bawat himaymay ng mga kalamnan ni Jenna sa ibabang parte niyang iyon ay nagbibigay ng init, lalo pat napakainit din ni Hendrix. Parang pamilyar sa kanyang pakiramdam na yun. Para bang naramdaman na rin niya noon, ngunit hindi niya alam kung kailan at paano nangyari. Nawala sa isip niya ang bagay na iyon nang tuluyan na nga siyang angkinin ni Hendrix. Ngayon ang araw na nais na siyang ipakilala ni Hendrix sa pamilya nito, kaya kinakabahan si Jenna sa hindi malamang dahilan. Siguro dahil respetado ang angkan ng mga De La Marco at talagang sikat sila sa lipunan. Naroon siya sa mansyon ni Hendrix. Doon daw kasi napag-usapan ng pamilya nito na mananghalian, kaya sinabi na kaagad ni Hendrix sa kanya na maghanda siya sa paghaharap nila ng pamilya nito. Bigla tuloy siyang kinabahan sa sinabi ni Hendrix. Para kasi sa kanya, may ibig sabihin yun. Pero pinakalma naman siya ni Hendrix at sinabing mababait ang mga magulang at ang kapatid nito. Pero kahit na ganoon, kinakabahan pa rin talaga siya kaya nagpresenta na siyang tumulong na lang muna sa kusina. Ayaw pa nga ng mga kasambahay ni Hendrix pero mapilit siya kaya sinabi ng mga ito ang gagawin niya. Simple lang naman ang pinagawa sa kanya. Maghiwa lang ng mga gulay para sa sopas na paborito daw ng mami ni Hendrix. Nakangiti siya nang sa wakas, payari na siya sa paghihiwa ng mga gulay nang may babaeng matangkad at maputi na pumasok sa kusina. Tumutunog ang heels nitong may 4-inch ang taas sa bawat hakbang. Maging ang mga kasambahay na naroon, napatingin dito. Hey, pakidalhan nga kami ng juice. Yung gaya ng dati, okay? Utos nito na nakataas ng bahagya ang kilay. Akala ni Jenna, hindi siya ang kinakausap nito kaya pinagpatuloy niya ang ginagawa niya. Dahil patapos naman na siya. Pero nagulat siya nang magtaas ang babae ng tono. Bingi ka ba? Sabi ko, dalhan mo kami ng juice sa sala. Napakatanga mo namang katulong. Dapat sa'yo tanggalin eh. Makakarating to kay Hendrix. Halata sa tono nito ang pagkaasar dahil hindi pinansin ni Jenna kanina. Teka po ma'am, Kyla, hindi po siya katulong dito. Singit ng isa sa kasambahay. Nagtaas ng kilay ang Kylang binanggit ng katulong. At sino siya kung ganoon? Nakataas ang kilay nito na lalong nagpataray sa mukha nito. Siya po ang girlfriend ni Sir Hendrix. Napasinghap si Kyla sa narinig. Bumangis ang mukha nito at nanlilisik na tinitigan si Jenna. Si Jenna naman, walang kaidi-idiya sa inaasta ni Kyla. Hindi niya pinansin ang presensya ni Kyla. Bagay na lalong ikinagalit ni Kyla sa pang-isnab niya rito. Walang sinabi si Kyla na bigla na lang tumalikod. Nang wala na ang babae, lumapit sa kanya ang mga kasambahay.
Ma'am Jenna, yun po si Ma'am Kyla. Napakamaldita po noon. Palautos at masungit. Akala mo naman, boyfriend niya si Sir kung umasta, na hindi nga po makahawak ng kahit na anong bagay yun dito. Hindi po tulad ninyo na tumutulong pa sa amin. Mag-iingat po kayo doon, ma'am. Marumi po kasi makipaglaro yun at plastic. Kunwari mabait pagkaharap ka, pero pagtalikod mo, demonya. Mahabang sabi ng isang kasambahay. Tumango siya at nagpasalamat sa babala ng mga ito. Hey sweetie, halika na, nasa sala na sila mommy. Ipapakilala na kita. Nakangiting dumating si Hendrix galing sa itaas nito kung saan naroon ang opisina. Umalis ito kanina sandali dahil may tatawagan lang daw sa telepono. Mabuti na lang at tapos na sa ginagawa si Jenna kaya hindi na siya nakita pa ni Hendrix. Ingatan mo ang baby natin, baka masaktan sila. Pag-aalala nito sa kanya, hawak nito ang bewang niya na lumabas sila ng kusina at binaybay nila ang malawak na sala kung saan nandoon ang pamilya ni Hendrix. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Hindi mo naman talaga anak to, Hendrix. Baka paghiwalayin nila tayo. Natatakot niyang sabi habang hawak ang tiyan niyang maumbok. No, that won't happen. Mababait ang pamilya ko at sure ako na magugustuhan kanila. Nakangiting pagpapalakas ni Hendrix ng loob niya. Huminga siya ng malalim bago muling nagpatianod kay Hendrix. Nakaupo ang sa tingin ni Jenna, ang ina at ama ni Hendrix sa pang-isahang sofa. Habang ang isang babae at si Kyla naman nakaupo sa 3-seater sofa. May dalawang lalaki ang nakatayo sa likod nang inuupo ang sofa ni na Kyla. Nang lumapit sila, nabaling ang tingin ng lahat sa kanila ni Hendrix. Napayuko si Jen at hindi makalakad ng maayos dahil kinakabahan siya. Buti na lamang at hawak ni Hendrix ang bewang at kamay niya, kaya kahit papaano, kumakalma ang kanyang pakiramdam. Tumayo ang mga ito nang makita siya maliban kay Kyla, na nahuling tumayo at parang irritable pat nakataas din ng kilay. Mom, Dad, this is Jenna, my girlfriend. Jenna, this is my mother Alicia, and my father Romano. At sila naman ang mga kapatid ko na mas nakababata sa akin, si Bea, Harris at Hamilton. Guys, this is your ate Jenna, my girlfriend. Pagpapakilala ni Hendrix sa buo nitong pamilya. Hindi nito binanggit si Kyla, kaya lihim na napangiti si Jenna. Para kasing napahiya ang babae sa ginawa ni Hendrix. Lumapit si Jenna sa magulang ni Hendrix. Nanlalamig ang kamay na nagmano siya sa mga ito. Habang kay Bea naman na kapatid ni Hendrix, nakipagbeso siya dito. Nakipagkamay din siya kay Hamilton na mas nakababata daw kay Hendrix. And lastly ay kay Harris. Natigilan si Jenna nang makilala ang binata. Ito kasi yung tumulong sa kanya noong namili siya para sa mga batang nasa lansangan. Hindi niya akalaing magkikita pala silang muli. Hindi binibitiwan ni Harris ang kamay niya na nagulat din nang siya ay makita. Small word, Jenna, right? Kamusta ka? Pangangamusta nito na akala mo ay walang kasamang iba sa paligid. Ayos lang naman, sagot niya sa marahang tono. Bumaba ang tingin nito sa tiyan niyang may umbok na. Nakadress kasi siya kaya hindi naman ganoon kahalata dahil malaki ang suot niyang dress at talagang mukha na itong duster pero may pagka-elegante pa rin naman. Harris, baka gusto mong bitiwan ng kamay ng girlfriend ko. Sita ni Hendrix sa kapatid niyang hindi pa rin binibitiwan ang kamay ni Jenna. Binitiwan nito bigla ang kamay niya at humingi ng pasensya. Nakalimutan daw nito na hawak pa rin nito ang kamay niya. So, ikaw pala ang pinagkakaabalahan ng doktor kong anak. Sambit ng isang istriktang boses. Nilingon niya iyon at nagtama ang mata nila ng mami ni Hendrix. Kinabahan siya nang lingunin niya ang ina ni Hendrix na matiimang tingin sa kanya. Akala niya ay magagalit ang ina ni Hendrix sa kanya ng araw na iyon dahil baka malaman ng mga ito na hindi naman si Hendrix ang ama ng ipinagbubuntis niya. Pero mali pala siya ng hinala. Tuwang-tuwa nga ang mga ito dahil magkakaapo na daw sila. Gusto na sanang itama ni Jenna ang iniisip ng mga ito. Ngunit natatakot siyang maudlot ang masayang sandali ng mga ito kaya tumahimik na lang siya. Hindi rin naman yung tinama ni Hendrix at parang nagugustuhan pa nga nito ang mga nangyayari. Napag-usapan pa nga na bakit hindi pa daw sila magpakasal ni Hendrix gayong magkakaanak na sila nito.
Wala naman daw tututol sa kasal nila dahil pabor naman daw sa mga kamag-anakan nila. Pero ang nakasimangot na mukha ni Kyla ay nagsusumigaw ng pagtutol pero wala naman itong nagawa. Ilang buwan pa nga ay nagpakasal na sila ni Hendrix. Pinangako kasi nito na bago siya manganak, gusto nito na dala-dala ng mga bata ang pangalan nito. Pumayag naman siya dahil wala namang ama ang mga anak niya. At isa pa, ayaw niyang lumaki ang mga anak niya na walang makakagis ng ama. Hindi rin niya ipinaalam sa pamilya niya na hindi talaga si Hendrix ang ama ng mga anak niya. Tama nang walang nakakaalam, basta ang mahalaga ay masaya ang mga anak niya at kontento na sila sa ganoon. At dahil naisilang na ni Jenna ang kambal, kumuha si Hendrix ng makakatulong niya sa dalawang bata. Kaya kahit papaano, hindi talaga siya hirap sa pag-aalaga sa mga ito. Nakakagulat lang na may napansin siya sa dalawang bata. Ang anak kasi nilang lalaki ay malaki ang pagkakahawig kay Hendrix. Noong una talaga, hindi naman niya iyon napansin. Pero habang nagkakabuan sila, nakikita niya ang pagkakaisa ng mukha ni Hendrix at ni Baby Hash. At natatawa na lang siya dahil coincident na magkamukha ang mga ito kaya talagang hindi iisipin ng mga tao na hindi si Hendrix ang ama. Habang ang anak naman niyang si Hailey ay kamukha niya, maging ang kutis sa kanya talaga nakuha. Nasa bahay siya ngayon at busy sa paglilipat ng mga halaman dahil lumalaki na ang iba sa mga ito. Kaya hindi na kumakasya na nagiging dahilan ng pagkasira sa lalagyan. Maputik ang mga kamay niyang hinarap ang kasambahay nila nang tawagin siya nito. "Ma'am, may bisita po kayo. Kyla daw po ang pangalan niya." Kakasabi pa lang ng kasambahay ay naroon na sa likod nito nakasunod si Kyla na madilim ang anyo na tila galit sa kanya. Wala siyang maalala na ginawang kasalanan kay Kyla para umakto ito ng ganoon. "Get up, bitch!" Sigaw nito na talagang inutusan pa siya. Huminga siya ng malalim para pigilan ng inis na dumadaloy sa ugat niya dahil sa itinawag nito sa kanya. "Anong kailangan mo? Bakit ka sumugod ng ganitong oras?" Mahinahon niyang sabi dito't hindi pinansin ang sinabi nito sa kanya. Pinapakita niya kay Kyla na hindi siya naaapektuhan ng galit nito. Tinuloy niyang muli ang ginagawa na parang wala lang si Kyla sa paligid. "Akala mo hindi ko malalaman na inakit mo lang si Hendrix para pakasalan ka? Ako dapat yun eh. Ako dapat yung pakakasalan niya at hindi ikaw na hampas lupa." Nanggagalaiting sigaw nito sa kanya. Tumayo siya at malakas na sinampal si Kyla. Ginamit talaga niya ang buo niyang puwersa dahil naiirita na siya sa babae. Napakaingay at eskandalosa. Ito ba ang magugustuhan ni Hendrix? Hindi siguro. "First of all, wala ka na meron ako. Kaya yung ilusyon mo, itigil mo na. Hindi ka kailanman pakakasalan ni Hendrix dahil hindi ka niya kayang mahalin. Ako ang mahal niya at hindi ikaw yun." "Alin doon ang hindi maabot ng kukote mo, Kyla? Oo, maganda ka nga, pero wala ka namang utak." Mariin ngunit mahinahon lamang ang pagkakasabi niya noon. Hindi niya kayang ibaba ang sarili sa isang babaeng gaya lang ni Kyla. She's more than her. Ang lahat ng putik sa kamay niya napunta sa mukha ni Kyla, kaya nagsisisigaw ito at nandidiri. "Look at you, Kyla. Putik pa lang yan, pinandidirihan mo na. Hindi kagaya mo ang magugustuhan ni Hendrix. Mahilig pa naman yun sa mga babaeng magaling magtanim." Pangaasar pa niya lalo. Nanlilisik ang mga matang tinitigan siya nito. Hindi naman siya nagpatinag at nakipagsabayan din ng titigan. "Akala mo ba hindi ko malalaman na hindi anak ni Hendrix ang anak mo? Malandi kang babae. Huwag kang mag-alala. Makakarating to kina Tita Alicia. At sigurado kong magugulo ang pagsasama ninyo at hihiwalayan ka ni Hendrix. Pagkatapos, babalik siya sa akin at ikaw babalik sa putikan." Nakangising sambit ni Kyla na ikinatigil ni Jenna. Nawala ng kulay ang mukha niya. Hanggang sa makaalis si Kyla, tulala siyang nakatayo pa rin doon. "Kyla, teka." Sinubukan niyang habulin ng babae. Huminto naman ito pero nakangising tumingin sa kanya. Alam ni Jenna na sa mga oras na yun, siya ang talunan. "Pwede ko bang malaman kung sino ang nagsabi sa'yo niyan?" Garalgal at kabado niyang tanong. Malawak ang ngiti ni Kyla na sinagot siya. "Si Hendrix, siya ang nagsabi sa akin kanina. Hindi ba niya sinabi sa'yo na magkasama kami kanina?" "Aw, loser."
Saad ni Kyla bago siya tinalikuran ng may waging ngiti. Nangihinang napaluhod si Jenna. Unti-unti, pumatak ang mga luha niya na kanina pa pinipigilan. Nagtatalo ang isip niya kung nagsasabi ba si Kyla ng totoo o hindi. Pero paano naman ito malalaman ng tungkol sa pag-ako ni Hendrix sa mga bata kung hindi nga talaga sinabi ni Hendrix? Ang kaninang patak ng luha niya nauwi sa paghagulgol. Durog na durog ang puso niya ngayon. Ang isipin pa lang niya na magkasama sina Kyla at Hendrix, pinapatay na siya. Ngunit ang mas ikinasakit ng dibdib niya ay kay Hendrix pa mismo nang galing na hindi niya anak ang kambal. Puro hagulgol na lang ang tanging nagawa ni Jenna sa mga sandaling yun. Hindi niya magawang pahirin ang mga mata niya at luha dahil puro putik at lupa ang dalawa niyang palad. Hindi niya lubos maisip na kay Hendrix pa talaga manggagaling ang ganoong salita. Parang dinudurog o tinutusok ang puso niya. Mabuti na lang at dumating ang kasambahay nila. Tinulungan siya nitong makatayo at malinisan ang kamay niya. Inakay na rin siya nito at dinala sa silid nila ni Hendrix. Ilang araw na ang lumipas na hindi kinikibo ni Jenna si Hendrix. Hindi tuloy makapag-focus si Hendrix sa hospital dahil sa problema sa bahay na nadadala niya hanggang sa trabaho. Palaging mainit ang ulo niya at talagang nasisigawan niya ang mga nurse kapag maliit na bagay ay hindi agad nagagawa. Kaya naman marami ang nagtataka kung bakit bigla na lang nagbago ang kilala nilang mabait na doktor, mahinahon at tahimik na si Doc Hendrix. Nangingilag tuloy ang karamihan sa kanya. Minsan ay umiiyak na lang si Hendrix at idinadaan sa pag-inom ng alak dahil hindi niya talaga lubos maisip kung bakit bigla na lang nanlamig si Jenna sa kanya. Dumating pa nga sa puntong pumunta siya sa mga biyanan niya at nagsumbong na mga nangyayari sa kanilang mag-asawa. Ngunit wala namang magawa ang mga ito dahil hindi rin daw nila alam kung anong nangyayari kay Jenna. Na hindi na nga raw tumatawag si Jenna o nangangamusta sa magulang niya at kapatid. Umuwi siyang wala pa ring maapuhap na dahilan. Sinubukan naman niyang kausapin si Jenna, ngunit hindi talaga siya nito kinakausap. Lumipat na rin ang silid ang asawa niya na dati, magkasama sila sa master's bedroom. Ngunit ngayon, nasa guest room na ito, katabi lang ng kwarto ng kambal. Hindi alam ni Hendrix kung anong gagawin niya. May mali ba siyang nagawa sa asawa? Sa naalala niya, hindi naman niya ito sinigawan o di kaya ay minura. At lalong hindi din siya ng babae dahil ito lang ang babae sa kanyang buhay. Si Jenna lang ang mahal niya. Pagkagaling sa CR matapos mag-shower, ay balak na sanang mahiga ni Jenna. Pero nadatnan niya ang asawa sa gilid ng kama. Nakayuko ito habang nakaupo, tila problemado. Gaya niya ay malaki rin naman ang problemang dinadala niya dahil hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya. Hindi niya lubos maisip na masasabi ni Hendrix kay Kyla ang lahat ng dapat na hindi nasabihin sa iba. Naninikip ang dibdib na nilagpasan niya si Hendrix para i-off ang ilaw sa buong silid. Pero napatigil siya sa malalim na boses ni Hendrix. Matagal na rin noong huli silang magkausap at ngayon na lang ulit niya narinig ang malalim nitong boses. Anong nangyayari sa atin, Jenna? Tila wala sa sarili si Hendrix. Marahil ay lasing na naman ito dahil hanggang sa kinatatayuan niya. Naaamoy niya ang amoy alak nitong katawan. Since that day na nag-usap sila ni Kyla, hindi niya na pinansin pa ang asawa. Ni Kibo ay hindi niya ginawa. Bibigyan daw siya nito ng time pero tumagal na nga ng ilang linggo, hindi pa rin niya ito kinikibo. Please sweetheart, kausapin mo naman ako. Pinagawa ba akong mali? Sabihin mo't itatama ako. Nakikiusap ang tinig nito na ngayon lang narinig ni Jenna. Hindi niya ito sinagot at nanatiling tahimik sa kinatatayuan niya. Maya-maya, narinig niya ang pagsinghot ni Hendrix. Doon na siya nag-angat ng tingin dahil humihikbi na ito ng walang ingay na ginagawa. Hindi na rin napigilan ni Jenna ang mapaluha. Ewan ba niya kung bakit hindi niya kayang harapin si Hendrix? Ayaw niyang pag-usapan ng nangyari na. Pero hanggang doon na lang ba? Hindi na ba maibabalik pa sa dati ang lahat? Sweetheart, please kausapin mo na ako. Hindi ko na kaya ang ganito. Hindi mo ko kinakausap. Hindi na tayo sabay kumain at maligo. Ano bang mali sa akin? Hilam sa luha ang mga mata ni Hendrix. Tinatanong mo kung bakit tayo nagkakaganito? Bakit hindi mo tanungin si Kyla? Hindi ba't sa kanya mo sinabi ang lahat?
Sa wakas ay nailabas na rin niya ang matagal niya nang tinitimping sama ng loob. Marahas niyang pinunasan ng luha sa kanyang mata. Sinabi ang alin? Maang na tanong nito. Hindi pa rin maintindihan ni Hendrix kung ano ba talaga ang ipinupunto ni Jenna. Bakit ba hindi mo alam? Nagkukunwari ka ba na wala kang alam sa lahat? Na sinabi mo kay Kyla na hindi mo totoong anak ang kambal? Nawala na sa konsentrasyon si Jenna at naisigaw na niya ang mga hinanakit niya. Patuloy sa pagdaloy ang luha niya kahit pa pinipigilan niya iyon. Ano? Saan mo ba nakukuha yung mga sinasabi mo? Kahit kailan, hindi ko sinabi kay Kyla na hindi ko anak si Hash at Hailey. Dahil anak ko naman talaga sila. Giit ni Hendrix. Tumayo na ito kaya nakatingala na siya ngayon kay Hendrix. Tumigil ka na, Hendrix. Alam naman nating pareho na hindi mo naman talaga sila anak. Bakit mo ba pinoprotektahan pa yung babaeng yun? Siya ba ang gusto mo? Ang mahal mo ha, Hendrix? Galit niyang sigaw na halos magtalisikan ang kanya mga laway. Wala akong dapat na protektahan kundi ikaw at ang mga anak natin. Mahal kita, Jenna. At nangangako ko sa iyo ngayon na kailanman, hindi ko sinabi kay Kyla ang bagay niyan dahil anak ko sila. Nanggaling sila sa akin, kaya hindi ko kailangang itanggi na anak ko sila. Seryoso at mariing bigkas nito na nagpatigil kay Jenna sa pagluha. Kanina pa ginigiit ni Hendrix na siya ang tunay na ama ng mga bata. Hindi kaya siya talaga ang ama ng kambal? Hendrix, anong ibig mong sabihin? Mariing tanong ni Jenna. Hindi siya mapakali at parang babagsak na siya sa kinatatayuan dahil sa kabang nararamdaman niya. Tinitigan ni Jenna ng maigi ang asawa. Hinihintay ang bawat sagot nito na manggagaling sa bibig nito. Yun ang totoo, Jenna. Anak ko sila. Nanggaling sila sa akin at hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko noon sa'yo. Mahal kita at pinanindigan ko ang ginawa ko sa'yo. Alam ko nagkamali ako, pero itinatama ko naman yun ngayon. Sige, magalit ka sa akin but please, sweetie, wag mo kong iiwan. Hindi ko kakayanin. Matagal na panahon bago kita nakamit at hindi ko hahayaang mawala ka pa sa akin kaya please, hate me if you want. But please, Jenna, wag kayong umalis. Wag kayong mawala sa akin. Nagsusumamo si Hendrix habang nakaluhod sa harapan ni Jenna. Hawak ang kamay ng dalaga at doon umiyak ng umiyak. First time ni Jenna na nagkwento ito ng mga nakaraan. Hindi naman kasi nabanggit ni Hendrix na matagal na pala itong may gusto sa kanya. Bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Ngayon ay nalutas na ang misteryo noon sa pagkakabuntis niya. Hindi niya alam na si Hendrix pala ang may kagagawan. Wala siyang kaalam-alam na plano pala talaga nito na mabuntis siya at makuha. Bumagsak ang mga luha sa mga mata ni Jenna. Hindi niya pinagsisisihan ng nangyari at lalong hindi siya galit kay Hendrix. Ipinagpapasalamat pa nga niya noon na kung sino man ang nakabuntis sa kanya, blessing ang ibinigay sa kanya dahil gusto talaga niya sa bata. At hindi lang basta bata, kundi anak niya na nanggaling mismo sa kanya. Tumayo ka na dyan, please, Hendrix. Galit ang tonong ginamit niya dahil naiinis siya sa sarili. Bakit ba ang bilis niyang lumambot noong nakita niyang umiiyak si Hendrix? Parang hindi niya ito kayang masaktan. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi talaga nito sinabi kay Kyla na hindi nito anak ang kambal dahil anak naman talaga nila at galing sa dugo at laman nila ang kanilang mga supling. Humanda ka sa paghaharap natin, Kyla. Magbabayad ka sa ginawa mong panggugulo sa relasyon namin ni Hendrix. Itinatak ni Jenna ang mga katagang iyon sa kanyang isipan. Pinapatawad na kita, sweetheart. I'm sorry kung nagalit din ako sa'yo. Hindi ko lang talaga nagustuhan ang mga pinarating ni Kyla. Hindi mo ba alam kung saan niya nakuha ang mga sinabi niyang yun? Tanong niya rito habang yakap niya ito. Hinalikan nito ang kanyang ulo. Isa lang naman ang sinabihan ko ng lahat. Si Haris. Nasa library kami ng oras na sinabi ko sa kanyang nagpanggap ako na ama ng mga anak natin. Kahit ang totoo ako naman talaga ang ama nila. Hindi ko alam kung sinabi ba sa kanya ni Haris ang bagay na yun. Pero duda ako dahil kahit kailan, hindi naging malapit sina Haris at Kyla. Hindi rin magsasabi ng mga ganoong bagay si Haris kay Kyla. Isa lang ang pwedeng dahilan. Mahabang paliwanag ni Hendrix sa kanya. Tiningala niyang muli ang mukha ni Hendrix. Ano? Tanong niya sa asawa. Baka hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap namin ni Haris. At saktong narinig lang ni Kyla
ay ang sinabi ko na nagpapanggap lang akong ama ng kambal. Hindi niya nalaman ang kabuuan, kaya ayun lang ang sinabi niya sa'yo. Buong katotohanang paglalahad ni Hendrix ng kwento. Tumango-tango si Jenna. Posible nga na ganoon ang nangyari dahil alam din naman niyang hindi magkukwento si Haris kay Kyla. So honey, bati na ba ulit tayo? Namiss kita eh. Parang bata na lambing ni Hendrix sa kanya. Napasimangot siya. Kahit kailan talaga hindi pumalya si Hendrix na pangitiin siya. Tumango siya bilang sagot na agad namang sinuklian ng halik ni Hendrix. Hindi na nga natuloy ang pagtulog na sinasabi ni Jenna dahil tuluyan na naman siyang nadarang sa init ng katawan ni Hendrix. Bigyan na natin ng kapatid ang kambal. Nangaakit na bulong ni Hendrix sa punong tenga niya bago nito simulan ng gabing kay init sa pagitan nilang dalawa. Hindi inaasahan ni Jenna ang muling pagdalaw ng biyanan niya. Ang kinainis niya lang ay kasama pa pala si Kyla. Iha, how are you? Hinagkan siya ni Alicia sa pisngi, ang mother-in-law ni Jenna. Ayos naman po ma'am, sagot niya habang nakangiti. Nasaan ang mga pamangkin ko ate Jenna? Excited na hinanap ni Bea, sina Hash at Hailey. Nasa taas sila Bea, akyatin mo na lang sa silid nila. Nakangiting sabi niya rito. O sige na, maiwan ko na muna kayo dyan. Pupuntahan ko lang ang mga cute kong pamangkin. Masiglang sabi nito bago sila tinalikuran. Hindi kasama ng biyanan niyang babae ang asawa nito na marahil ay nasa out of town siguro para sa iba pa nilang negosyo. Si Kyla at Bea at ang biyanan niyang babae lang ang bumisita sa mansyon. Hindi niya alam kung bakit parati na lang kasama si Kyla sa tuwing bumibisita ang pamilya ni Hendrix. Kumukulo tuloy ang dugo niya kay Kyla, lalo pat naaalala niya palagi ang mga ginawa nito sa kanya. May inihanda siyang papel na naglalaman ng mahalagang dokumento. Nararamdaman niya kasi na may pasabog si Kyla ngayong magkakaharap sila ng mother-in-law niya. Nginitian siya ni Kyla ng matamis na ngiti. Sinuklian niya rin ito ng ngiti. Kung gusto lang naman ito ng plastikan, pagbibigyan niya ito. Kinuha niya ng merienda sina Kyla at ang biyanan niya sa kusina, kaya saglit niyang naiwan ng mga ito. Naramdaman niya ang pagsunod ni Kyla sa kanya, kaya napangiti na lamang siya. Tama nga siya na may gagawing kalokohan ng babae. So, how's life nakasama si Hendrix? I wonder kung nag-away ba kayo o baka hindi mo kinonfront ang asawa mo. Baka dahil takot ka kasi totoo namang hindi niya anak ang kambal at pinaako mo lang kay Hendrix. Ano kayang magiging reaksyon ni tita kapag nalaman niya na hindi pala niya apo ang inaakala niyang apo? Nakataas ang kilay na sabi ni Kyla na tila ba normal lang silang nag-uusap. Humarap siya kay Kyla nang may matamis na ngiti. You sounds inggitera, Kyla. Wala ka na bang ibang gustong sabihin maliban dyan? Nakakasawa na yung paulit-ulit mong sinasabi. Why don't you just pick a man and get pregnant para hindi ka na naiinggit sa akin? Ang galing mo, Jenna. Nagpapanggap ka na hindi ka naapektuhan sa sinabi ko. Kung sabihin ko kaya ngayon kay tita? Lumapit pa ito sa kanya habang naniningkit ang mga mata. Sabihin ng alin. Natigil sila nang dumating si Mami Alicia. Nakangiting maluwag si Kyla na akala nito tagumpay ito sa nangyayari. Tita, ang totoo po niyan, hindi po totoong anak ni Hendrix sina Hash at Hailey. Niloko po kayo ng babaeng ito. Dinuro siya ni Kyla. Totoo ba yan, iha? Gulat na sambit nito. Kinuha ni Kyla ang papel na kanina pa nakahanda sa mesa at iniabot ito sa biyanan niya. Nanlaki ang mga mata nito sa nakita. Nagulat na lang silang lahat nang kaladkarin mismo nito si Kyla palabas ng mansyon. Tita, bakit po? Ano pong ginawa ko? Umiiyak na palahaw ni Kyla. Guard, kahit kailan wag ninyong papapasukin ng babaeng yan. Naninira ka ng relasyon, Kyla. Hindi ko alam na ganyan pala ang ugali mo. Kung inakala mo na hindi anak ni Hendrix ang kambal, nagkakamali ka. Dahil nakasaad dito sa DNA test na mag-ama sila. Ayoko nang makita ang mukha mo. Noon ay nasabi na ni Hendrix sa akin ang ginawa mo. Hindi ko lang lubos maisip na totoo pala. Ayoko nang makita ka, Kyla. Huwag ka nang magpapakita sa pamilya ko. Mahabang sabi ni Mami Alicia, pagkaraay hinatak siya nito papasok sa loob. Nginitian niya ng kay tamis si Kyla. Malari ng ngiti dahil siya ang nagwagi sa mga oras na iyon. Hindi lang yun, dahil siya rin ang nagwagi sa puso ng asawa niyang si Hendrix de la Marco.